Samantalang ho, mga boss chief, amo, sir, kapag po ang ating Vice Presidente ang lumabas, no? Kapag ang Vice Presidente ang lumabas, mga kababayan, todo depensa sila. Sabi ni Tina B, wala yan kay Inday. Si Buday, paglabas ng bansa, dala, intriga. No? Di ba? Sabi ni Jonas Salazar, di ko pa inuumpisahan na masyal na naman si BP. Simula ho, nung nakulong ang dating Pangulong Duterte, parang lalo pong naging walang saysay ang ating Vice Presidente. Di po ba? Puro na lang po labas. Palabas-labas. Puro ganun lang ho, mga bossing. Punta ng Hague, isang buwan mawawala. Paikot-ikot doon sa Hague. At pagkatapos sisigaw po ng bring him home. Paulit-ulit lang pong ganun, mga bossing. Di ba? Magtatayo ng entablado, tapos sisigaw, bring him home. Tapos sisigaw, kasiraan po ng gobyerno kahit hindi naman totoo. Puro intriga nga naman. Di ba? Pagkaalis nun, di ba, nung una, nakulong si dating Pangulong Duterte. Pumunta agad sila ni Robin Padilla. At doon niya po natin unang nakita ang unang kabaklaan ni Roque. Yung unang kabalbalan ni Roque. Unang pagpapakita ni Roque, simula po nung nagtago siya. Di ba? Doon. Tapos umuwi. Nung umuwi, 1-2 linggo lang yata sa Pilipinas, bumalik ulit ng Hague. Ganun na naman ho. Bring him home na naman po ang sigaw, mga kababayan. Di ba? Pagkatapos, nung bring him home nila doon sa Hague, ayun na naman, umuwi na naman. Sumunod naman po, Australia, mga bossing chief, amo, sir. At dito nga na nga po, nagsimula yung sinasabi ng kampo nila na meron daw interim release na request sila para kay dating Pangulong Duterte. Diyos ko naman po, mga bossing. Alam nyo yung ibang mga ka-DDS ninyo, medyo medyo duda na kay Koopman. Kasi parang pinapaano lang ni Koopman, pinapatagal lang yung kaso ng dating Pangulo. Pero hindi ho tayo makarinig sa kanya nung tipo bang baka pwede naman, pakibilisan yung kaso, baka pwede naman, tignan mo, ang tagal-tagal, 6 months ang hihintayin namin, baka ubra naman, every month, na i-hearing natin yung kaso, tignan mo, mukhang matitegi na yung aming kliyente. Pero parang hindi ho yun yung inuuna. Ang uunahin, maghihiling doon sa ICC na tanggalin daw po yung mga judge, yung 2 judge. Anak ng tokwa. Akala ho yata pang Pilipinas. Pilipinas edition yung ICC. Na kapag ka merong mga ganong kaartehan, papayagan. Kasi yung kampo ni dating Pangulong Duterte ay nangangamba doon sa 2 judge na maging bias. Alam nyo kung nasan yung mga bias na magiging judge? Nandun sa Senado. Nandiyan sa Pilipinas. Mga senador. Hiling ng taong bayan na ituloy yung impeachment. Pero mukhang sila pa po yung naglo-lawyer o nag-aabogado dito kay Sara Duterte. Nandiyan ang bias. Wala dun sa ICC. Sa ICC, rektahan lang dun. Pakita nyo ebidensya nyo. Sagutin nyo ng depensa ninyo. Ganun lang ho dun. Hindi na uubra yung kaartehan dun sa ICC. So ngayon mga boss chief, amo, sir, pagkatapos naman po nung pagdalo doon sa ICC, Australia naman. Ngayon, tapos na yung Australia. Saan naman po ulit pupunta ang ating Vice Presidente? Will you be attending the SONA BP? Of course not. No. Hindi daw siya a-attend sa SONA. Di ba? Balita pala ng semena ito. Hindi daw a-attend sa SONA. Ang sagot naman po ng mamamayang Pilipino, ano naman po pakialam namin kung hindi kayo umattend sa SONA? Parang wala lang naman din. Di ba? Pero tingnan niyo po yung kaibahan ng ating Vice Presidente doon sa nakaraang Vice Presidente, mga bossing. Naalala niyo si Atty. Leni Robredo? Ano po? Madalas po natin sinasabi, mga kababayan, ay naku, lutang yung Vice Presidente na yan. Ay naku,
tignan mo, paulit-ulit yung sinasabi ng Vice Presidente na yan. Yun po ay parte lang nung pang-aasar natin dati sa Vice Presidente, mga bossing. Pero ang katotohanan po, naiintindihan naman natin kung ano yung kanyang sinasabi at may kabuluhan naman po yung sinasabi niya. Pero the way na i-explain ng ating Vice Presidente na si Leni Robredo dati, nauulit niya yung mga sinasabi niya. Pero may punto at merong importansya. Yung kay Vice Presidente ho natin ngayon, mga kababayan, magpapatawag ng press con. Tapos ang sasabihin lang po, gusto kong hukayin yung bangkay ng tatay ng presidente. Tapos itapon sa West Philippine Sea. Nagtanong tuloy si Ma'am Princess Paris, Mark, live ba ito? Live po tayo. Live na live po tayo. Ano po? At hindi po tayo nalilate. Di ba? Nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawang Vice Presidente. Ngayon ho, tatanungin ko kayo, sino ang mas lutang? Sino yung talagang totoong lutang? Sino yung talagang walang kabuluhan yung mga sinasabi ho, mga bossing? At eto pa, ang ating dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Kahit na po inaapi ng Duterte family at ng Duterte administration ang Vice Presidente dati, tuloy-tuloy pa din ho, mga kababayan, ang kanyang pag-attend at pagsuporta sa gobyerno sa pamamagitan po ng pag-attend sa SONA. Di ba? Ng dating Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy pa din ho. Bakit daw hindi attend ang ating Vice Presidente? Ulitin ko po, sabi nung mga nagkomento, wala daw silang pakialam kahit hindi daw po kayo umattend ng SONA dahil bitter daw po kayo. Sabi ho yun mo. Madam, sabi po nung mga nag-comment. Bakit daw hindi attend? Kasi SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na may gala ulit. Kaya naman pala. No, gagala ulit. Sisigaw ho ulit yata mga bossing ng bring him home. Masyadong maaga. Tingin ko ito mga boss chipa mo sir, even hindi nila sabihin na pangangampanya na itong ginagawa nila. Tingin ko ganyan na yung ginagawa nila. Masyadong malayo po ang hahabulin nila No? Masyadong malayo po. Kung makikita nyo po, yung mga boto nung kanilang mga senador na number 1. Kasi po, ako naniniwala po talaga ako na kung ano po yung boto ni Bato at kung ano po yung boto ni Bungo, mga kababayan, yung kay Bungo may halo ng mga pro-administration dahil nga ang sinasabi nila, ang akala nila si Bungo lang yung may yung may trabaho ng malasakit, no? Hindi nila alam daw na kapag kami mga inauguration pala, lagi lang sumasali si Bungo. Yun pala yun. Kaya naiboto nila. Pero ako, naniniwala ho ako mga kababayan, yung boto po ni Bato de la Rosa na 20 milyones, yun na lang po ang mga DDS. Dati ako, nandiyan ako. Di ba? Suportado ko sila. Dahil ako nga ho, mga kababayan, pro-government ako suportado ko sila dati. Pero, medyo nagising-gising na ho ako, mga boss si Pamo, sir. Nung ang mga pinapakawalan nila, puro mga kasinungalingan na lang. Puro propaganda na lang po na walang katotohanan, mga bossing. Kaya sabi ko, naku po, parang hindi na dapat magstay dito. No? Ayokong sumuporta doon sa mga sinungaling. Bakit po nasabi ko na 20 milyones na lang po sila? Mga boss chief amo sir, pangako ni Bato at ni Bungo na isalba ang dating Pangulo at isalba sa impeachment ang Vice Presidente. Natural lang po, kada isa o bawat isang DDS, mga boss, iboboto si Bungo dahil ang gusto nila makalabas ho kahit hindi na pwedeng makalabas ang dating Pangulo. Di ba? Siyempre full force po sila dyan kay Bato de la Rosa at kay Bungo. Pero ang kinalabasan ayun, 20 milyones na lang po. Kaya, ang ating Vice Presidente, siyempre ho mga bossing,
presidente na ang tatakbuhin niya sa 2028. Kailangan na mas madami at mas mahabang panahon para i-explain po doon sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa na, eto kasi pinupolitikan lang nila ako eh. Yan lang naman ho ang ulit-ulit sasabihin eh. Di ba? Umpisa na ho na mag-explain doon sa mga kababayan natin na nasa labas ng bansa, mga bossing. Eh syempre kapag sinabi sa national television kung anumang dahilan ang meron sila, eh maia-announce yan sa buong Pilipinas. So, hindi po ba? Eh madaming aalma pagka sinungalingan na naman ang sinabi nila o pang inilabas niya sa national TV. Kaya, doon tayo, gapang tayo, no? Isa-isahin natin sila para maintindihan kung ano yung depensa nila. Kaso mukhang wala naman pong depensa talaga. Ayan na, kumpirmado. Sabi, biyahe ni BP Sara Duterte sa South Korea, kumpirmado na. Sarap ng buhay. No? Palabas-labas. Every buwan, ibang bansa. Every buwan is ibang bansa. Tapos sasabihin ng mga DDS, nako si Bongbong Marcos lumabas na naman ng bansa, naggala na naman. Ito ang literal na labas ng bansa, gala. Di ba? Sabi ni Bicolano Build, marami dyan ng boto INC at taga-probinsya na nabili yung boto kasi karamihan sa probinsya hindi alam yung mga ginagawa ng mga Duterte. Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then darating sa susunod si Hanilep. So, Nakalimutan nyo na po, Vice Presidente kayo. May trabaho kayo sa mamamayang Pilipino. Di ba po, nung kayo ay tumatakbo bilang Vice Presidente, ang isinisigaw nyo para sa mamamayang Pilipino kayo. Kaya lang po, parang sa tatay nyo na lang kayo. Di ba? Mag-South Korea ka na, wag ka nang umuwi. Sabi ni Gracious Grace Galet. Kailan kaya bibisitahin ng Vice Presidente ang North Korea naman? South Korea kadalasan nabibisita na yan Doon naman sa mahirap bisitahin sa North Korea. Di ba? Actually, dito po kayo sa zona, no? Out of the country. Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. Uy, China, wag niyong kalimutang bisitahin. Busy ha.